Ang mga aligasyon na ibinato ni Sagip Representative Rodante Marcoleta laban sa Commission on Elections at sa kanilang chairman na si George Garcia ay hindi lamang nakakagulat kundi nakakadismaya at nakakagalit. Sa press conference noong July 9, 2024, ipinahayag ni Marcoleta na may isang opisyal ng COMELEC ang tumanggap ng suhol mula sa South Korean Poltech firm na Miro Systems para mapaboran ito sa bidding process para sa bagong election machines. Hindi man pinangalanan ni Marcoleta ang opisyal, tila tinutukoy niya si Chairman Garcia na agad namang tinuligsa ang mga aligasyon bilang walang basihan at bahagi ng isang demolition job laban sa kanya at sa COMELEC. Napakaseryoso ng mga aligasyon na ito at kung mapapatunayan ay lubhang makakasira sa integridad ng ating electoral system. Ngunit bago tayo magpakalunod sa galit at pagkabahala, mahalaga rin na tayo ay maging mapanuri at alamin ang katotohanan sa likod ng mga paratang na ito. Ayon kay Marcoleta, mayroong 49 offshore bank accounts na naglalaman ng $15.2 million na traceable sa isang opisyal ng COMELEC at hindi bababa sa $2.1 million o mahigit 120 million pesos ang nagbula sa mga Korean bank accounts mula July 2023 hanggang March 2024. Sinabi rin niya na ang mga transaksyong ito ay tumutugma sa mga mahalagang kaganapan sa procurement ng mga makina tulad ng diskwalifikasyon ng Smartmatic sa bidding process noong November 2023 at ang pag-award ng 17.9 billion pesos kontrata sa Miro noong Pebrero. Ngunit sa kabila ng mga malalaking aligasyon na ito, walang maipakitang konkretong ebidensya si Marcoleta upang patunayan ang kanyang mga paratang. Bagkus, inamin niyang ito ay isang work in progress pa lamang at kailangan pang beripikahin. Ito ay nagdudulot ng seryosong pagdududa sa kredibilidad ng kanyang mga pahayag. Para sa kanyang bahagi, mariing itinanggi ni Chairman Garcia ang mga akusasyon at sinabing handa siyang pumirma ng waiver upang mabuksan at maimbestigahan ang mga sinasabing bank accounts. Aniya, kung kanya daw iyon ay marapat na tingnan, buksan at alamin kung talaga bang may tunay na account. Anong history ng account na yan, sabi niya. Dagdag pa niya, 2 linggo na silang may impormasyon na mayroong demolition job laban sa COMELEC. Ang ganitong uri ng mga akusasyon ay hindi lamang nagpapahina sa tiwala ng publiko sa ating electoral system kundi nagdudulot din ng hindi kinakailangang tensyon at pagkakawatak-watak. Sa halip na magtulungan upang mapabuti ang proseso ng ating halalan, tila nagiging biktima tayo ng mga pansariling interes at politikal na pamumulitika. Hindi rin nakatulong ang pahayag ng Miro Systems na tinawag na false allegations ang mga paratang na lumabas sa media. Sa kabila ng lahat ng ito, ang desisyon ng Korte Suprema na nagkaroon ng grave abuse of discretion ng COMELEC sa pag-disqualify sa Smartmatic sa bidding process ay nagbigay ng bagong dimensyon sa usaping ito. Bagaman hindi na nullify ang kontrata sa Miro, ang ganitong uri ng desisyon ay nagbubukas ng pinto para sa masusing pagsusuri at investigasyon. Ang mga aligasyon ng korupsyon at katiwalian ay hindi dapat binabaliwala. Ngunit mahalaga rin na tayo ay maging responsable sa paglalabas ng mga pahayag na walang sapat na ebidensya. Ang ating electoral system ay isang mahalagang aspeto ng ating demokrasya at dapat itong pinangangalagaan at pinoprotektahan mula sa anumang anyo ng pang-aabuso at katiwalian. Sa huli, ang layunin natin ay magkaroon ng isang malinis, patas at transparent na halalan na tunay na maglilingkod sa interes ng sambayanang Pilipino.